Ang mga pananaw tungkol sa nararanasang karahasan ng mga batang babae, kababaihan at miyembro ng LGBT. Ang karahasan na nararanasan ng anumang kasarian ay isang komplikadong issue na maaaring maipaliwanag sa pamamagitan ng iba't ibang perspektibo tulad ng kultura, relihiyon at paniniwala. Ayon sa perspektibo ng kultura, sa mga lipunang may kulturang patriarkal, ang ideya na ang mga lalaki ay dapat na dominanting leader ay nagiging sanhi ng karahasan sa mga babae at LGBTQIA individuals. May bahagi ng kasaysayan sa Timog Asya ang kakikitaan ng naturang paniniwala. Isang halimbawa nito ay ang sa bansang Pakistan. Ang Pakistan ang may pinakamataas na insidente ng honor killings, kung saan daan-daang kababaihan ang pinapatay bawat taon dahil sa hindi pagsunod sa mga tradisyong pampamilya o pagpasok sa mga mapanlinlang na pag-aasawa. Karaniwang pinapatay ang kababaihan na nag-aasawa sa labas ng kanilang caste dahil hindi ito sinasang-ayunan ng kanilang mga pamilya. Ang mga honor killings ay ipinapatupad bilang paraan ng pagbawi ng dangal kapag ang isang babae ay nagkaroon ng relasyon na hindi ayon sa inaasahang gawi ng kultura. Ang ganitong uri ng paniniwala ay naglalayong mapanatili ang dangal ng pamilya sa kabila ng paglabag sa mga kultural na norms. Ang ilang paniniwalang pangrelihiyon ay maaaring magbigay ng interpretasyon ng gender inequality sa mga babae at iba pang kasarian. Sa interpretasyon ng ilang relihiyon, ang forced marriage o child marriage ay isinasagawa upang sundin ang religious dictates na nagtatakda ng gender roles. Sa ilang konserbatibo at relihiyosong komunidad, ang mga batang babae ay pinapakasal sa mas matatandang lalaki bilang bahagi ng religious traditions. Narito ang ilang bansa kung saan ang forced marriage at child marriage ay umiiral. Sa Afghanistan, ayon sa tradisyonal at relihiyosong interpretasyon ng Islam, maraming mga batang babae ang napipilitang magpakasal kadalasan sa mga matatandang lalaki. Sa mga rural na lugar, ito ay bahagi ng kaayusan ng mga pamilya at tribo. Sa Yemen, ang mga paniniwala sa relihiyon tungkol sa kasarian at kasal ay humahantong sa maagang pag-aasawa ng mga babae. Ang mga paniniwalang pangrelihiyon ay nakaiimpluwensya sa mga kasunduan ng pag-aasawa ng mga kabataan na itinuturing na bahagi ng kanilang kultura at pagpapahalaga sa pamilya. Kilala ang Yemen sa mataas nitong child marriage rate. Sa Pakistan, ang sapilitang pag-aasawa ng batang babae ay karaniwan sa mga rural na lugar, lalo na sa mga konserbatibong komunidad ng mga Muslim. Kadalasan ito ay bahagi ng isang kasunduan ng pamilya. Ang istriktong gender roles ng isang lipunan ay nagreresulta sa diskriminasyon at karahasan, tulad ng domestic violence at sexual harassment at hindi pantay na pagtrato sa bawat kasarian. Isang halimbawa nito ay ang kaso ni Gretchen Diaz, isang sikat na kaso ng diskriminasyon at panghaharas sa isang transgender na naganap sa Pilipinas noong 2019. Matapos niyang gamitin ang palikuran ng mga babae sa isang shopping mall sa Quezon City, si Ms. Diaz ay hinaras at kinaladkad ng mga empleyado. Ang insidenteng ito ang naging isang mainit na usapin tungkol sa gender identity discrimination sa Pilipinas. Isang mahalagang hakbang patungo sa pagbabago ng ating pananaw ay ang pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan. Sa pamamagitan ng edukasyon ay nagiging mas malinaw ang mga isyu ng karahasan at diskriminasyon. Ang mga programang nagtuturo ng paggalang, pagkakapantay-pantay at pagkilala sa karapatan ng tao ay nakatutulong upang maiparating ang mensahe ng pagmamahal at pag-unawa. Kapag ang mga tao ay may kaalaman, nagiging mas handa silang tumindig laban sa hindi makatarungang pagtrato. Ang bawat hakbang patungo sa paggalang at pag-unawa ay mahalaga sa paglikha ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Ang mga pananaw tungkol sa nararanasang karahasan ng mga batang babae, kababaihan at miyembro ng LGBT.